Magandang araw sa inyo guys. Ang pag-aralan natin ngayon ay tungkol sa leptospirosis. Bago ako magsimula, kung magustuhan nyo to, paki-like and share. At kung na-touch kayo, magbigay kayo ng heart. Thank you for sa supporting nyo at pakagawa pa tayo ng iba pang mga content. Ano ang leptospirosis interrogant at nomenclature? Saan ito nanggaling? Ang leptospirosis ay isang uri ng bakterya. Kilala rin ito sa tawag na Leptospira interrogans. Marami itong iba't ibang kahulugan. Ito rin ay tinatawag sa scientific name nito ay nomenclature. At marami rin tawag ito sa iba't ibang bansa. Tinatawag din ito ng kasing hulugan nito ay Wills fever o malalang sakit ng leptospirosis. Mud fever, lagnat ng putik. Trench fever, lagnat sa hukay. Flood fever, lagnat ng baha. Leptospirosis ay sakit sa buong mundo mula sa sakit sa hayop na dahilan ng bakterya na tinatawag na leptospirosis. Ito ay ang mga uri ng mga hayop na mahigit mga 200 kilala sa tawag na serobans, iba't ibang uri ng mga bakterya na galing sa mga hayop na nagbabago ng Ectohomorrhagia o leptospirosis. Iniisip ng mga nakararami ito ay napaka-mapanganib at nakamamatay. At ang mga marami pang pinagmulan ng dahilan ng sakit ng leptospirosis ay isang malalang sakit na nakakahawa, sanhi ng mga iba't ibang uri ng mga may bakteryang dala ng mga hayop. Ang leptospirosis ay walang pinipiling edad. Lahat ng panahon sa loob ng 39 taon, ang 80% ng mga kalalakihan ang mga nagkakaroon nito. At madalas itong namumuo sa mga may init na panahon. Ang mga daga ang pangunahing pinanggalingan ng leptospirosis. Bagaman, pwede din ito manggaling sa iba't ibang uri ng mga hayop katulad ng mga baboy, pusa, mga rabbit, mga lebre, or mabibilis na mga tumakbo o makakabog at ang mga hayop na may mga dala nito, ito rin ay may mga malalang dala nito. Ito ay mga nakakaapekto sa mga trabaho ng mga veterinarian, mga nagbimina, mga magsasaka, at mga nagkakabit ng mga tubo at sa madalas sa mga slaughter o katayan ng mga karne. Para malaman ang mga taong nagkaroon ng leptospirosis, ang tinatagal ng mga bakterya nito ay ilang araw at gaano katagal. Ito ay may antas na 7 hanggang 19 days or may gradong 10 araw. Paano ba ito naisasalin at paraan ng naisasalin? May ugnay sa mga balat na mga bukas at nasugat na nakababad sa matagal sa tubig o maduming tubig. Ito rin nakukuha sa mga basang-basang lupa, mga kontaminadong halaman na naihian ng mga meron dala ng mga bakterya. Ang mga may taong simbolo at sintomas na meron pinapakita ng mga pagsusuri, merong iba't ibang malulubhang sakit. Una, ang leptospiramic o phase 1, leptospiris, isang uri ng bakterya na naging sanhi ng leptospirosis fluid. Ang dugo na kasalukuyan at ang mga cerebrospinal fluid, mas kilala sa CSF, sinusuri ng mga dugo simula ng mga sintomas ay biglaan. Nagkakaroon ito ng mga sintomas na tulad ng lagnat, pananakit ng ulo, pagsusuka, pananakit ng dibdib, at pag-ubo, pagduduwal, at pananakit ng kalamnan. At susunod, pag-aaralan din natin kung paano ito mahadlangan at paano natin makokontrol na hindi makahawa at hindi siya makaapekto sa tao. At ayun lang guys, sa mga interesado, pakibigay ang inyong share at heart. Thank you for watching. God bless all at abangan nyo pa ang iba kong live. Salamat sa panonood.